I believe, at a proper time, doon mapupunta 'yan. And, but I don't think, that time is now or, anytime in the near future. Bakit? Mas magiging ano ba, problema para sa Pangulo kung sibakin niya si Duterte ngayon? I believe nakita ko yung makikita mo ma-analyze mo yung magiging tendencies ni President Marcos. Hindi siya hindi siya nag-i-initiate ng giyera, eh, 'di ba? Ginigera siya pero hindi siya nag-i-initiate ng giyera. I believe ang kanyang calculation nito is, hindi pa tama yung panahon, lalo na may upcoming, elections. So siguro kung meron man balasahan, mangyayari yun after the elections. Yan kung walang lalabas na warrant ang ICC kasi game changer yun, eh. Everything that the Dutertes and their supporters have been saying against the president and the family, Sa tingin ko ganun nga yung kanyang political calculation dito na it is, better for, the interest of his administration na nandiya-diyan si Sara Duterte, sa kanyang kabinete, particularly as DepEd Secretary. And ito, at some point kasi incompetent naman siya, wala naman siyang ginagawang reforma sa education system, so palala ng palala, palaki ng palaki ang problema. At some point, dadali niya yung bagahe na yan. Kung ako nga kay Sara, bago pa siya tanggalin for incompetence, which is bound to happen, unahan niya na kung ano man ang reason na gagawin niya as an excuse para mag-resign na siya as DepEd Secretary. Pero nga, hindi naman nag-a-analysa itong mga ito kasi yung kanilang political career, yung kanilang political victories na na-attain, ay dala lang naman ito ng myth, na na-create nung tatay niya, through dun sa kanilang death squad mentality. So kumbaga yung climate of fear, practically na-hypnotize nila yung kanilang base na kumalat nung panahon ni Duterte as president. So yan lang naman, nadadala lang naman sila nung na yon, nung wave na yon. Kaya kita mo si Baste, kahit kung siguro uupuan mo yan, interviewin mo ng ganito, baka lang yan, matulala lang yan, hindi niya alam sasabihin niya. Si Pulong, rin naman, paniniga lang naman, pambubuli din lang yung alam noon. Ito si Sara, nakita nyo, in the brief moments na ini-interview siya, talagang parang, sabihin na natin, to be mild about it, mahina. Remember, since mga Dutertes yan, all options on the table yan. Meaning, walang moral barriers or obstacles to stop them from achieving their goal of installing Sara Duterte as president, no? Pwede. So what do I mean by that? Meaning all options, whether impeachment man yan, withdrawal of support, people power, assassination even, kumbaga lahat ng pwedeng gagawin ng mga Dutertes. Hindi mo sasabihin na hindi, hanggang impeachment lang yan sila kasi meron silang moral compass that will prevent them from doing the extreme options. No, walang moral compass itong mga ito. Yun nga po, sabi niya walang moral compass, no? Pero why would they go to that extent, to all those options that you mentioned? Ano yung pinaka-goal nila to seize power? To protect themselves from the ICC, or sa tingin niyo there's something else that's driving this? Yung ICC kasi parang survival yon. So that's the primary reason, to save themselves. Tapos, pero meron din yung talagang addiction to power. Ako naniniwala ko itong pamilyang ito addicted ito sa power, hindi lang sa drugs, no. Ano yan sila? They grew up in an environment na talagang sila yung in total control of everything. Lahat ng gusto nila binibigay, lahat ng
kailangan nila, ano nga, basta't nangyayari, no, ay binibigay din sa kanila. Kaya yan yung kinasanayan nila. Ngayon na wala sila sa poder, nawiwindang sila eh. Yung parang it's a new experience for them. Kaya they crave for it. They long for that time na nasa poder sila and in control of everything. Dito pala sir yung pinalutang din, no? I think it was Attorney Salvador Panelo who floated this idea. Sa 2028, maganda raw ang tumakbo sa pagkapangulo, Sara Duterte, pagka-vice presidente, si Rodrigo Duterte. Parang yung ginawa nila sa Davao, parang uulitin lang dito sa national stage. Dapat bang seryosohin to? Hindi na siguro, no? Hindi na aabot si Duterte ng 2020. Maaring umabot siya, but baka ano na 'yan, hindi na ganyang kondisyon, no? Physically may limitations na 'yan kasi wala naman disiplina sa katawan niya si Duterte, no? So kung ang age niya ngayon ay let's say 79, 80, he's an old 80-year-old, no? Hindi yan yung mga kagaya nila Enrile, for example, na kumakain ng saluyot at hindi pala gimmick, umabot ng 100. Ito hindi eh. Walang disiplina to sa katawan. Ang information nga nocturnal ito. So mahilig to magpuyat, ganyan. Kaya yung katawan niya may breakdown sooner than he wants. Kaya in 2028 na ganyan na fino-float nila, ano na lang yan, pinipiga na lang yung whatever political juice they may be able to extract from Digong Duterte. But I don't think that is feasible. Si Sara, she may run, mamimili siya ng kung sinong base niya. Pwedeng si Robin Padilla or whoever na pwede niyang i-remote control. Robin? Ganun ba? Number 1 senator, no? Mukha bang yan? Feasible yan? Si Robin? Nadidinig din natin yan, no? Senator Robin Padilla. Baka patakbuhin for Vice President. Ano bang tingin niyo ron? I think that should be the assumption. While may pupush nung mga Sara, Amy para daw ma-revive yung team unity, but nakikita ko dun sa grupo nila masyadong malalim yung sugat na tinatamaan din si Amy. In fact, sa kanya na dinadirect minsan yung atake, no? I don't think there is trust sa mga Dutertes kay Amy. But I believe even political strength wise, mas malakas yung Sara Robin kaysa sa Sara Amy, no? Assuming hindi pa totally mag-implode o mag-self-destruct itong Robin Padilla kasi parang at every turn medyo mali yung nakakampihan eh. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.